Okay, so we need to start our study for today. This is the continuation of our prophetic insights on the book of Revelation, especially with the seven trumpets. Okay, so it's already live. I don't see if it's already makita sa sa Facebook. Tama, we will just check. Okay. So ito po yung ko natin. Patuloy tayo ng ating pag-aaral dito sa Prophetic Insights on the Book of Revelation. So I need to check if we have already live on Facebook. But I believe it's already, no? Wala lang nga. Check. Okay, it's recorded and now it's on the Facebook. And so let's welcome our brothers and sisters who will be joining with us online. We are welcoming you to our continuation of the prophetic insights on the book of Revelation. Last week, we have started the introduction of the seven trumpets. Ano? At kamusta kayo dyan, Brother Marshall? Okay lang po ba? Okay, Pastor. Uh, Ikaw ang hindi namin na palaging papunan sa'yo. uh, Salamat at nagising pa rin ako kanina. Amen, amen. Okay. So we'll continue our study today. Let's proceed with the first trumpet. But before that, I will just be reading this one and then we will pray. Ano? Sabi po rito, the first trumpet, this is found actually in the Revelation chapter 8, verse 7. It says, the first angel sounded, and there followed hail and fire mingled with blood, and they were cast upon the earth, and the third part of trees was burnt up, and all green grass was burned up. So ito po ay revelation. It's actually a prophecy that was revealed, but yet some of us may not understand. Hindi po natin maunawaan ano ba itong hail. At saka ano po ba yung fire mingled with blood? Maari po ba yan na literally mangyari? So yun po yung ating pag-aralan, ano? Na kung saan ay dito po sa prophetic insight ay maging klaro po ang ating pananaw sa mga propesiya na inihayag po sa banal na kasulatan. Tayo po muna ay manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka sa mga oras na ito. Kami po ay lubos nagpapasalamat na kami po ay inyong binigyan ng pagkakataon upang pakinggan at pag-aralan po ang napaka-importanting mga kapahayagan dito po sa Seven Trumpets na ang ilan sa amin po ay hindi pa po nakaunawa. Kaya nga po aming nais na kayo po ang siyang magbigay sa amin ng karunungan sa pamagitan po ng inyong banal spirito, ng aming pagkaunawa nito ay hindi po private interpretation kundi the inspiration and prophetic insight na pananaw ito sa mga bagay na nilahad po ninyo sa pamagitan po ng mga propeta. Amin pong inasahan na mangyari ang inyong kalooban. Pagpalain po ang aming mga kapatid na sumusbaybay po dito sa programang ito, na kahit saan man pong dako ay maaari nawa na you bless them, O God. Open their eyes and mind. Speak to them, O God, that through these messages, they may be captivated into the truth, that they may also join with us so that we can together wait for thy soon return. Thank you so much for the assurance that you will be with us throughout the study today. We pray in the name of the Lord Jesus. Amen. Okay, so dito po tayo sa ating pag-unawa. Actually, ang ating presentation, mga kapatid, mayroon po siyang English-Tagalog, ano?
So you can just actually follow. If I cannot finish in English, then you can just follow in Tagalog. Ito po yung sa Tagalog. Ang unang trumpeta. Ang unang anghel ay tumunog. Ibig sabihin may trumpeta po siyang dala, no? And doon ay sumunod ang mga yelo at apoy na hinaluan ng dugo. So, maari na mga kapatid, maari po ba yan na ang apoy ay may halong dugo? Kung literal po yan. So, atin po yung unawain kung ano po ang kahulugan nito. At ang mga yaon ay itinapon sa lupa. Okay. So, mayroon casting down to earth. At ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasunog. Oh. So, ano po ang ibig sabihin ng punong kahoy na ito? At ang lahat ng luntiang damo ay nasunog. So, yung mga damo, mayroon po yan sa Isaiah, na kung ano po ang hulugan ng damo. Atin po yan mapag-aralan dito po sa prophetic insight. Okay. Ayon po dito mga kapatid, seeing that the trumpet symbolically record the destruction. Dahil sa ating introduction po sa 7 trumpets, ay 7 denotes completeness. Okay, so it's a perfect number. It means that it starts at the very beginning of humanity's existence. Ibig sabihin, nag-umpisa po ito doon pa lang sa creation, no? Doon pa lang sa unang mga tao, na kung saan ay dito po natin malalaman na there is a warning. Mayroon pong palatuntunan ng Panginoon na kung saan ay ang sino mang lumabag ay mayroon pong distraction. Okay? So atin po yung pag-aralan dito dahil this is a warning and distraction. Dahil pag tunog po ng trumpeta ay may tiyak na may mangyayari po na distraction. Okay? So, destruction of the wicked after their rejection of God's messages to them. So, ibig sabihin, mayroon pong mensahe. And that the number 7 denoting completeness embraces the entire period of probationary time and on to the second coming of Christ. So the sounding of first trumpet must therefore, ito po yung sinasabi natin, be sought as far back in history as the first destruction of a wicked multitude, resulting from the rejection of God's message to them. And the flood being the first such destruction, then obviously the first trumpet, as it came in review before the judgment, reveals Noah's preaching, his purpose in building the ark, and God's reason for flooding the world, the old world. So ito po mga kapatid ay nagpapakita lamang na ang unang trumpeta ay pinatunog sa pamagitan po ni Noah, na siya po ang naging representante na magbigay ng mensahe warning para sa mga tao. Pero those who will not heed, hindi po yung makinig, ano pong nangyari sa kanila? So they were actually destroyed. Kaya yung luntiang damo, yung sinasabi po doon, ay luntiang damo mga tao po yan. At yung mga puno, yung punong kahoy mga kapatid, yun po ay simbolo ng leaders during that time. Okay? So ang sino mang hindi makinig at tumalima sa warning ng Panginoon, then they will be destruction. Ang tanong dito mga kapatid, bakit yellow? Ano? Ang yellow po ay actually ay solid form of water. Di po ba? At ang sinabi po dito na yung nung hinulog yon, nasunog yung mga kahoy, yung punong kahoy. So ibig sabihin, if you use water, it could not be in harmony with burning. And burning in Bible prophecy is actually destruction. Okay, tingnan po natin yan. Okay. So sa pagpapatuloy po ating po yung maunawaan, bringing up reason. Ito po yung mga rason bakit sinasabi po natin na ito po yung unang panawagan ni Noah. So ibig sabihin, pag tunog po ng trompeta, yun po ay patunog ng mensahe of warning.
ng sino mang hindi pumasok doon sa arka ay ma-destroyed. Okay? So, it says here, now as mouthpiece for the symbolism. Kasi wala pong nakapag-crack nito. Ibig sabihin, walang nakapagbasag ng uh, yung tinatawag silence in prophecy na ang kanila pong pagkaunawa na yung hail, they don't have that knowledge. Ano ba yung hail na yan? Ano po ba yung mga puno na yan? Ano po ba yung mga grass na yan? Eh hindi po natin naunawaan po yun. Ano? Kaya dito po sa ating pag-aaral ay binubuksan. It was actually broken down into the interpretation. Na sabi nga po rito, that it might speak for itself, na magsalita sa sarili niya. Ibig sabihin, we are drawing the knowledge from what the Bible reveals. Kung ano pong inihayag ng Biblia. Now, it tells us that the hail and fire mingled with blood. So ano pong ibig sabihin yan? And cast upon the earth denotes something which necessarily originated outside of earth itself. Yan po mga kapatid. No? So ito po ay nagpapahayag lamang, nagpapakita na yung pagsunog na ito or destruction. Kasi ang pagsunog po ay hindi po maaari na tubig ano. Pero ang purpose po dito kasi ay malaman natin kung ano pong destruction ito. Okay? So ginamit po sa symbolism yung hail. Yung hail po mga kapatid ay buo na tubig. Okay? Because it will symbolize or magkaroon po siya ng simbog or magkahalo siya ng kalayo o apoy at yung dugo. So paano mangyari po yan? Otherwise, it could not be said that they were cast upon the earth. Ibig sabihin ay talagang nangyari sa lupa. So ibig sabihin, itong pangyayaring ito ay mula sa makalangit na paghukom. Okay? So there is a judgment that God cast on the earth. The three elements, the hail, the fire, and the blood, moreover represent something which is comprised of three parts, okay? And which not being limited to any particular part or parts of the earth, were therefore cast earthwide. So ito po ay malawakang destruction na kung saan it was cast to the earth. Kaya nga po mga kapatid, itong mga symbolism na ito, yellow, apoy at dugo, ay magkahalo. So paano ba mangyari ito? Okay, dito pa po sa ating patuloy po ay going on now to understand the symbolism. Dito na po natin maunawaan kung ano pong mga symbol na ito. As it does basically defines itself, the student will see as he proceeds that its subjects not only becomes clearer and clearer, one truth dovetailing with another, and all reinforcing the whole, but also that it holds a steering present truth lesson. So ito po ay mga kapatid, binubuksan po natin yung presenting katotohanan sa pag-unawa po sa first trumpet na hindi naunawaan. Na ito po ay unang destruction sa lupa na kung saan ay mayroon tatlong elemento, okay, yellow, okay, yung apoy at dugo. Ano po ang mga kahulugan nito? So, pinapakita lamang dito mga kapatid na when the appointed time comes for its unfolding of the trumpets, we will understand. Bringing the momentous truth set forth herein. Ito na po mga kapatid, na yung pag-unawa natin sa mga simbolismo ay lubus-lubusan nating makuha at maunawaan. Dahil ito ay nireveal na po ng Panginoon sa ating panahon. Ibig sabihin, this is the present truth na nais ng Diyos na ating maunawaan. Na itong first trumpet pala ay nagsimula doon pa lang sa
flood na nangyari, mga kapatid. Ano? So then as he proceeds in the light of realization to inquire into the significance of the fire. Ano po ba yung fire na ito? Taking it first because of its being the commonest of the three elements involved. Ito po yung pinaka-kwan talaga, common na ginagamit, mga kapatid. Ano? Pag sinabi nating fire, ay ang ilan sa atin siguro mag-isip na banal na espiritu, di po ba? Or maari din po na purification or destruction. Yan po yung papasok agad sa ating isipan kung ano po itong fire na ito. Now, he will be guided, sabi rito, taking it first because of its being the commonest of the three elements involved. So ang fire po ay talagang common po ito. He will be guided by the threefold fact that God's presence in the bush was manifested to Moses by a flame of fire. Ayan. So dito pa lang, mga kapatid, ay makikita na po natin na itong fire ay symbolism of God's presence. Or it says that it will be the leading of the Spirit of God. Okay? Tingnan po natin. That the Lord likens His word to a fire. So ang kanyang salita mismo ay sinabi po sa Jeremiah 23:28 na ito ay likened to a fire. At marami pa mong talata katulad po dito sa Acts chapter 2 verse 3 na tongues like as of fire. So ibig sabihin, mga kapatid, dito na natin ngayon magkita na ang fire pala dito po sa first trumpet na pinakahulugan is a symbol of God's presence through the power of the Holy Spirit. It could be say that it is guidance of the Spirit. Okay? So yun po, mga kapatid, ang una kanina na elemento, okay, hail. Pangalawa ay apoy. Ang pangatlo ay blood. Ang inuna po nating bigyan ng kahulugan ay yung fire, apoy. Dahil ito po ay common na ating naunawaan na when we talk about fire, it is actually the work of the Holy Spirit. Okay? So yan po yung symbolism ng fire na it could say it's God's presence through the power of the Holy Spirit that guides the people. Yan po yung ang kahulugan po ng fire dito. Ano? So you can actually use the fire as a symbol of the Holy Spirit because it is actually the work of the Holy Spirit to guide a person into purification. Kaya nais ng Diyos na sa unang pagtunog po ng trumpeta ay mayroon pong gawain ang banal na espiritu na siyang gumagawa. So it was cast out o cast down on earth. So ibig sabihin, mga kapatid, ay pinaintulutan ng Diyos na ang banal na espiritu ang mag-guide upang mawarningan ang tao. So yun po, mga kapatid, tingnan pa natin ang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral dito. In the light of these three occurrences, doon ayon po doon sa binasa kanina na kung saan ay ang symbol po ng apoy ay ano daw po? Dito ay binanggit na yun po yung palumpong. Di po ba? Yung kahoy na nandoon si Moses. Yun po ay presensya ng Panginoon. So yan po yung unang pagpakita. Ang pangalawa po ay Jeremiah chapter 23 verse 29 na yun po yung salita naman ng Diyos. Okay? So, ang pangatlo naman po rito sa Acts chapter 2 verse 3 ay talagang dila ng apoy. Yung dila ng apoy na yon ay spirit. So kung ating pag-ugnayin itong tatlo, presensya ng Diyos sa pamagitan ng apoy kay Moses, ang salita niya na siyang apoy, at yung gawain ng banal na espiritu na siyang nagrepresenta during the Pentecost. So yun po yung mga tatlong instances na kung saan ay makuha natin ang kahulugan kung ano ang
fire. Ano po yung apoy? Sa banal na kasulatan dito, especially sa first trumpet, sa unang trompeta na pinatunog. So the casting of fire upon the earth is seen to be symbolical of descending of the Holy Ghost with the words of truth, in which are the Father and the Son, even as the Father is in the Son. Yan. So, ito po ay working ng Trinity or the working of the Godhead na kung saan ay gumagawa para sa kaligtasan ng tao. So, now, ang instrumento po dito ay si Noah, na siya po ay binigyan ng karunungan ng banal na espiritu upang maisawalat ang warning sa sanglibutan para sila ay maging handa during that time. Pero mga kapatid, ilan lamang ang nakapasok sa arka? Di po ba few lang? 8 lang nga po mga kapatid. Ano? So thus, through the Spirit, whose ubiquitous influence cannot be circumscribed, our Lord went and preached to the inhabitants before the flood came. Through Him, too, our Lord was quickened. Yan po yung sinasabi dito mga kapatid, ano? Na kung saan ay ginamit po si Noah na siya po ang nagdala ng mensahe, Word of God, na sa pamagitan ng banal na espiritu, he was guided into speaking the truth. Next, as the word declares that the life of the flesh is in the blood. So yun po mga kapatid, yung mingled with blood. Ibig sabihin na ito ay may kaugnayan sa mga kaluluwa na ililigtas ng Diyos. Kaya nga po yung fire ay mingled with blood dahil ito ay gumagawa para sa kaligtasan ng tao. The blood is seen therefore to be symbolical of a mortal life, na kung saan ay nais ng Panginoon na iligtas yung tao. Pero mga kapatid, hindi nga po sila nakinig. Kaya ito po ay sa makatuwid, destruction came upon them. Okay, so dito po sa ating pagpapatuloy ay atin po nga lubusang maunawaan ito. And a simple question which God puts to Job, ito po isa sa mga halimbawa, no? Hast thou seen the treasure of the hail? Ito na po yung hail. Ano po ba ang kahulugan ng hail? Which I have reserved against the time of trouble. Oh. So kung may mga trouble pala mga kapatid, ang ginagamit po ng Panginoon as a symbol is hail. Reveals that the hail is symbolical of destruction. So ibig sabihin, may mensahe ang Panginoon sa pamagitan ng fire at ang target nito ay yung dugo, human life, the mortal life. At kung itong mortal life hindi makinig doon sa mensahe of warning, then there is destruction. Okay, so yun po yung threefold na elemento dito na ginamit. Yung hail is destruction, pero bago pa man ang destruction, mayroon munang working of the Holy Spirit to every blood, to every human being at that time. So yun po yung working na Panginoon that was cast to the earth, na mayroon po siyang warning na kung saan sa pamagitan niyon ay mahanda ang tao. And hails being frozen water denotes a destruction by water. So ibig sabihin mga kapatid, ang pinakita lang po rito ay frozen water. Kasi hindi mo naman pwede na gamitin yung flood dahil paano po maging burn. Kasi ginamit nga doon na yung fire at saka blood. So hindi po siya magkatugma. So ang ginamit po ng Panginoon dito sa pamagitan ni Moses na sinulat niya po, hail. Dahil water pa rin po siya. So yung hail na yon, dahil siya ay frozen water, is a symbol of destruction by water. Yan po ang kahulugan niyan. Ano? So yun po yung pagkakahulugan dito sa first trumpet, na yung destruction na yon ay destruction by water. But before the destruction by water, the working of the Holy Spirit
through the fire, to the blood, which is human beings, they are prepared to in hearing the words of warning. Pero hindi po sila nakinig. So dito po mga kapatid, ay makikita natin na ang Diyos po ay hindi, ayaw niya na ma-destroy yung tao. He is a God of love. That's why He reveals the truth. He proclaimed the truth of warning. Kaya sabi rito, hails being frozen water denotes a destruction by water, the flood, which could not be symbolized by water in its liquid form because fluid water symbolically stands for life or people. Hindi po pwede ano. Kasi doon po sa Revelation chapter 14 verse 12 verse 15 and 16, mayroon po dong flood, di po ba? The woman, actually yung dragon was actually cast water as a flood behind the woman. So yung flood doon actually mga kapatid is water. And it could be symbolical of life or people. So hindi po maaari na gagamitin po dito sa first trumpet yung water na liquid. Kundi ang ginamit po dito mga kapatid ay solid water to symbolize destruction by water sa pamagitan po ng flood. So therefore, hail is the only element that can perfectly symbolize a destruction by water. Okay, so yun po yung ating makikita po dito sa ating pag-aaral na kung saan ay simple ito na nilagay ng Panginoon na it will be understood in our time actually mga kapatid. Dahil noon ay hindi pa po masyadong alam ito na ano ba ang ibig sabihin nito. Eh wala pong nagturo sa atin yan. Kundi it was revealed in our time in order for us to do understand para maging bahagi po doon sa bayan ng Diyos na mag-declare ng pure gospel. Dahil in the last days mga kapatid, ay pure gospel na po yung i-preach. Hindi na po yung private interpretation. Yung private interpretation ay makatao po yan. Pero ang kinakailangan po natin ay maunawaan natin based on what the scriptures and the inspiration declares and reveals to us. Okay, now, so by these three elements, ito po yung tatlong elemento na ito, hail, fire, blood, is figuratively describe the message which Noah preached, namely, the destruction by water, that is hail, the building of the ark to preserve mortal life, yan po yung preservation of life, so blood, and the power of the Holy Spirit of fire, by which the message was brought and proclaimed. To state the fact, in other words, the spirit of truth of fire in Noah's message provided the ark to preserve the lives, that is blood, of all who heard his voice and entered therein. To all, though, who did not accept his voice and enter in, the message brought destruction by the flood, which is hail. So yun po mga kapatid yung symbolism dyan sa first trumpet. Sa unang trumpeta na pagtunog po ay pinakita na mayroong hail. Hail is destruction. Pero may halo po siya na fire and blood. Okay? Yung fire is the working of God for the salvation of humanity, which is blood. Pero dahil hindi po nakinig ang tao sa warning ng Diyos, ano pong nangyari? Marami po. Kaya nasunog yung punong kahoy. Ano naman po yung punong kahoy na ito? When no one knew that his God-given work was finished, because the wicked multitude had slighted, spoken against, ridiculed, and rejected his message, he and his family moved into the ark. Then the flood came, and all who had not sought the ark's shelter
were carried away by the raging waters. Thus, it is that the victims of the flood are symbolized by the third part of the trees and by the green grass. So yung po mga kapatid, mga leaders at that time, okay, are trees. And grass represents the common people. Oh. So these are actually the one that had been affected na kung sanay they are the victim. Actually, kwan po siya. Punishment na siya because of their rejection of the warning, which were burned. Di po na-burn sila. Pero paano maging burn yan kung sa flood nga? Ang burning dito mga kapatid signifies destruction. So hindi ibig sabihin mga kapatid na lahat ng salita dyan na sa prophecy ay maging literal po. Kundi ito po ay nagsisimbolical o naging simbolo ng destruction. Kasi sabi nga po rito, doomed by the power of the Spirit against whom they sinned. Because they did not hear the working of the Holy Spirit. So they were burned by it. So ang fire na yun mga kapatid, yun po yung working ng Holy Spirit. Kaya walang maliligtas kung sila ay mag-reject sa Spirit of Truth. Sabi nga ni Kristo, di po ba, na pwede po na ma-reject mo yung son, yung anak. Mayroon pa pong pag-asa yan dahil there is still the working of the Holy Spirit. Pero kung ang working of the Spirit is rejected, that's the end. Yan po mga kapatid. Kaya ang burning dito is a distraction for those who have not heed to the message of warning at that time sa panahon po ni Noah. Okay, so ito po yung actually yung kabuuan ng pagkaunawa sa first trumpet, ano? Na kung saan pagtunog niyan ay pinakita na may hail, may fire mingled with blood na cast on the earth. At noong naikast po yan, siyempre may mapektuhan. Okay? Ang napektuhan doon, yung trees and grass, which are representing people. Okay? So yan po mga kapatid, yung actually yung sa dagdag pa po na pag-paunawa, but why burn? Bakit nga pala na sunog? Okay, burn. Instead of drowned. Di po ba? Yung nasa flood po ay na-drown naman sila, hindi sila na-burn. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, let us not forget that we are here in studying truth by means of symbol. Yan po yung sagot natin. Dahil nag-aaral po tayo sa mga simbolo, hindi po literal. So ito po yung prophetic na pananaw. Hindi po yung pagkabasa mo ay, kwan yan, apo yan. Mga kapatid, wala naman distraction during that time na sa pamagitan ng apoy, maliban doon sa Sodom and Gomorrah. Pero it does not represent the whole world. Kasi ang distraction dito mga kapatid, sabi nga doon, third part. So, tingnan po natin yung simbolo. Kaya ito po ay yung pagpapaliwanag natin na bakit burning siya, hindi drowning. Because it's actually a destruction by water na kung saan ay yung burn dito ay representing destruction. The act of destruction denoted by the literal acceptation of the word drowned would be actual instead of symbolical. Di po ba? Kung sinabi po na nalunod sila doon, di wala po yun. Actual na pangyayari, hindi na po siya, wala na po siyang yung lasa. Ibig sabihin yung seventh trumpet na yun ay literal kasi drowning So, ibig sabihin ay hindi po siya symbolikal. So, ginamit po yung burning dito because it is a symbol of destruction na ginamit lang yung hail, the solid form of water, to denote that this is a destruction by water. Okay? And would thus twist the key of interpretation.
So yung matwist yung interpretation natin. For if they term is not symbolical, how shall we differentiate those which are from those which are not? Katulad po sa mga water na binanggit sa Revelation. Katulad po ng sea. Water din po yun. Yung river, it has also water. At yung fountain, it has also water. So ano pong ibig sabihin yan? So ito po mga kapatid, it's actually signifies life or tinatawag natin ito mga kapatid na people. Okay? So the sea dito mga kapatid is actually symbolical. So dito sa destruction na ito, ginamit po yung solid form of destruction, which is the hail. So the word drown would not symbolically signify destroyed, but rather immersed in life, submerged among great masses of people. So they were submerged. Ibig sabihin ay dahil sila po ay hindi tumugon doon sa gawa ng Espiritu. Kasi mga kapatid, yung tao actually ay spiritually dead. Di po ba? Ngayon, dahil nireject nila yung buhay doon sa Espiritu na yon, ang salita ng Diyos kasi buhay, so kung nireject mo po yan, ay talaga mamatay ka. So this is destruction. You are immersed in life, submerged among the great masses of people. Kaya destruction po siya. Okay, yan po yung pagkakahulugan dito. Na kung saan ay ang nalunod ay hindi simbolikong nangangahulugang nawasak, kundi sa halip ay nalulunod sa buhay. So, nalubog sa maraming tao. Yun po yung pagkaunawa natin dito. Na kung saan ay may iba't ibang interpretasyon po sa Biblia, pero ito po yung tama at talagang tumpak na pagkaunawa po dito sa first trumpet. Okay. Now, and fire, being symbolical of the spirit of truth, it follows therefore that those who sin against him in rejecting Noah's message were figuratively burnt. Ibig sabihin, destroyed. And that therefore the wicked suffered his vengeance, fire, for sinning against him. So ito na po yung destruction, burn. So talagang po yan dahil ni-reject nila yung banal na espiritu na yun po yung apoy, then matutupok sila sa apoy na yan. So ibig sabihin it's actually immersion into life, nalulunod o tinatawag natin na sinabi doon kanina mga kapatid na nalulunod sa buhay. Dahil they have rejected the source of life. Kasi spirit of truth yun eh. At sabi ni Kristo, di po ba, I am the way, the truth, and the life. Sino lang po yung truth? Di po ba si Kristo? Kaya ang sino mang nag-reject ng katotohanan na yan ay matutupok din sa destruction, sa apoy. Okay? So sabi rito na kung saan ay where symbolically, symbol po yun ang wicked ay suffered in a fire. To illustrate, should one commit murder and be convicted by a law which demands capital punishment, then his life would be in forfeit to an instrument of death. Kung nagkamali ka talaga, nagkasala ka, then the one that you have rejected will actually condemn you. But is the crime or implement of execution the cause of his death? Ang crime po ba o ang implementation ng execution ang siyang dahilan ng kanyang kamatayan? No. The crime of course, mga kapatid, for if the accused is found guilty, the law cannot impose the penalty. So, kung guiltless po siya, ay hindi ka makapataw ng kwan doon, penalty o punishment dahil sumunod ka.
Pero once you rejected and have denied the existence of the law, then the law will supersede and will destroy. Okay? So yan po mga kapatid, ano, na yung apoy dito ay nagsisimbolo ng katotohanan. Now, once the truth will be rejected, then the truth will condemn. So yun po mga kapatid, kaya yes, we are not condemned by keeping the law. Because Christ lives in us. Because you have hidden, nakinig ka. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos ay nagkaroon ng kapangyarihan sa ating mga buhay. At yun po ang nagbago sa ating buhay na tayo po ay born again. Naging bagong nilalang sa harap po ng ating Panginoon. Okay, now, just so with the antediluvians, they did not perish because the flood came. For any who would could have gone into the ark. Di po ba? Sana naligtas pa sila eh. Pero yung panayon, yung dumating yung flood, ay hindi sana sila ma-destroy sa flood kung sila'y pumasok. Di po ba? So ang pagpasok po mga kapatid, ang pakikinig sa salita ng Diyos, yan po yung kasiguruhan na kung saan ay nakapasok tayo sa preserbasyon at kaligtasan na ipinagkaloob ng Panginoon. Kaya ang sino mang nagre-reject ng salita ng Diyos ay yan po ang delikado. Ipinahayag yung katotohanan tapos nananatili po siya sa kadiliman, ay wala na po tayong magagawa dyan. We cannot insist this truth. Kaya ang sino man, ang sino lang na handang tumanggap, yun lang po ang may kaligtasan actually mga kapatid. So, yan ay sa pamagitan ng kay Kristo din. But they committed unpardonable sin against the Holy Ghost. Rejected Noah's message, refused to get into the ark, a sin which brought upon them the penalty of divine law, the flood. So, yung condemnation doon mga kapatid ay nangyari because hindi sila nakinig. Ang flood na yan ay darating yan na na-warning na nga, nagpagawa na nga ng arka. Pero hindi pa rin sila nakinig. Alam nila na yun ay pinahayag na, pero hindi pa rin nakinig. So, ang flood na yun mga kapatid, ang nagtupok, nalunod sila, they had been destroyed by their own choosing or pagpili, sa kanilang sariling pagpili. That the green grass, ito na po, yung green grass and the trees are symbolical of two classes of living beings. Is quickly seen from Nebuchadnezzar's dream, di po ba? In which he saw himself likened to a tree, and the common people of his kingdom to the tender grass of the field. Yan po ay pinakita po sa Daniel at saka sa Isaiah na itong punong kahoy ay nagre-representa po yan sa mga leaders. At yung grasses po ay common people. And Jesus, speaking of men in responsible position, said that every tree, di po ba, which bringeth not forth good fruit is hewn down. Kaya ang puno na hindi nagbubunga ay pinuputol. So, si Kristo mismo nagsabi na mga puno representing people who are leading, no? Na kung saan ay hindi sila nagbunga, ibig sabihin they have not bring forth the fruits and cast into the fire. Sila po ay was destroyed. Plainly, therefore, the common people destroyed by the flood were symbolized by the green grass and their leaders by a third part of the tree. So third part po. So yun po yung pagka-reveal dito sa first trumpet na kung saan ay mangyari na ito ay leksyon sa atin. Na kung may katotohanan po na ipresenta sa atin,
Take pains, mga kapatid. Search, makinig at mag-aral. I-share ang katotohanan. And every living substance reads the record was destroyed, which upon the face of the ground, both men and cattle and creeping things, and the fowl of the heaven, and they were destroyed from the earth. And Noah only remained alive, and they that were with him in the ark. So ang sino mang makapasok doon sa arka ay may kaligtasan, was preserved by the Lord. Simply because a third parts being burned gives the inference that two parts were left. Must we therefore believe that twice as many were spared as were lost? And in as much as there were just 8 saved, shall we then conclude that only 4 souls or 3 were lost? So yun po mga kapatid yung question dito na third part yung ang na-destroyed. How about yung 2 parts? Ibig ba sabihin ay yung naligtas lang ay 4 na kaluluwa dahil 8 po sila. Okay? So ito po ay isang malalim na pag-aaral mga kapatid na dapat nating unawain. Such conclusions are reached only by setting aside the rule of interpretation. Ayun po. Dahil mayroon po tayong rules of interpretation na dapat po ating pansinin. Ever remember that we are studying prophetic events. Okay? So, yan po yung tandaan natin. Na kung saan ay nag-aaral po tayo ng mga symbols. Let not the mind be diverted from a symbolical to a literal enumeration of those who perish and of those who live. Finding explication in the third part of the stars of heaven. Di po ba? Yung Revelation chapter 12 verse 4, the wicked angels whom Satan drew away with him, the third part of the trees is seen to denote the wicked rulers of the antediluvian worlds. The 2 parts of the stars or angels remaining in heaven were the righteous ones. So, yung mga leaders, mga kapatid, yung third part of the leader. So, mga kapatid, yung 2 parts dito na binanggit po yung remaining that are righteous ones. Na kung saan yung 8 po ay representing the righteous that were saved. Okay? So, ito po ay correspondingly, the 2 parts of the trees which were not burned are symbolical of righteous who survived the flood. Had inspiration stated that 2/3 were burned and a third left instead of the converse, the statement would have been symbolically incorrect because a figurative third in the trumpets always means the wicked irrespective of number. So hindi po siya talagang literally na it talks about numbers, but it's symbolically representing those people who will remain. Why were all the people who were in the ark symbolized by trees? Why not by grass? Bakit po mga kapatid na yung mga naligtas doon ay kinonsidered po sila na trees? Because grass as compared with trees lacks the fitting characteristics such as stature, sturdiness, stability, and long life. Grass would not, accordingly, either logically or scripturally symbolize the inmates of the ark as the progenitor of all post-diluvian nation. Kasi sila po, mga kapatid, yung 8 na yon, sila po ang naging progenitor. Pag sinabing progenitor, mga kapatid, sila ang nagdala ng lahi sa buong mga tao sa lupa. So they are trees, they are leaders. So yun po mga kapatid, yung pagkakaulugan nito, 8 yung naligtas mga kapatid na magdadala po ng lahi ng humanity at that time. So thus,
as is one short verse of scripture of whole story of the flood is told, there is seen in the symbolism of the first trumpet not only a marvelous simplicity and accuracy in telling the past, but also a great economy of time. Di po ba? Maiksi lang po siya na passage, pero na-discuss natin for 1 hour. Di po ba? So napakalawak po siya. Ibig sabihin, compacted yung prophecy na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Na kung saan, mga kapatid, is telling the past but also a great economy of time and of writing material. The latter being a commodity which was then at a great premium. And this same supreme wisdom runs throughout, continuing with the second trumpet. So yan po mga kapatid yung the end of the first trumpet natin pong na-discuss na ito pula po ay nagsimula doon sa panahon ni yung destruction kasi sa panahon po ni Adam and Eve, okay, wala pang destruction na nangyari. Ang nangyari lang po kay Abel ay pinatay siya. Okay, but it is not yet the destruction that God actually brought to earth. So ang unang destruction na may warning ay flood. Kaya yung starting of the first trumpet is actually during the time of Noah, na kung saan ay may warning at may destruction. Kaya dito po ay pinapahayag yung katotohanan na ang Diyos bago pa man magpataw ng destruction, there is still warning. Dahil ang Diyos nais na tayo ay mamuhay na mapayapat, may pusong pagsunod, may espiritong pagsunod, na kung saan ay katulad po dito sa ating napag-aralan, ilang kwan lang po yun, ilang verse lang sa Biblia, ating pong napag-aralan, na ito ay talks about the first trumpet, na kung saan ay makita natin na sa pamagitan nito, sa verse 7 lang po ng chapter 8, na yung pagtunog ng trumpeta ay mayroon pong hail at may fire at may dugo. So nagkahalo-halo siya. So it was cast to earth. Okay? So nangyari po sa lupa. So the working of the Holy Spirit in warning the people so that they will be preserved para makaligtas sila doon sa hail o destruction by flood ay pinakita na yun pala ang pangyayari na nangyari po pagtunog nitong trompeta na ipinahayag po. Kaya yung 7 na ating mapag-aralan dito mga kapatid ay kumpletong kasaysayan ng sanglibutan. Okay? So, ang trumpet po ay pagtunog ng warning. At may kaakibat po yan na destruction. Kaya atin pong sundan yan sa pangalawang trumpeta na ating mapag-aralan bukas. Okay? So, wag po tayong mawawala. Ipatuloy po natin ito hanggang matapos po natin yung 7 trumpets because these are very important things that we need to understand para po sa ating mga kaibigan, mga kapatiran na sumusubaybay po sa pag-aaral ng banal na kasulatan na nawa ito po ay magbigay ng aral sa atin na dapat po ay ating pakinggan ang salita ng Diyos at tayo ma-preserve into eternal life. Kasi leksyon po ito para sa atin. Any question po? Mayroon po bang question sa atin? Or reaction po sa ating mga kapatid? Doon po sa ating live ay maaari lamang pong mag-type kayo ng inyong reflection. Brother Marshall, mayroon po kayong tanong or reaction? Wala na. Salamat, Pastor, sa mga mensahe. Talagang iba kasi na ang mga topic mo na parang yung napakinggan ko noon sa mga pastor at saka experience ko sa pag-aaral ay iba na ang ganda ng talaga dito pa na
parang may ugat na tuloy, may daanan tuloy yung yung puno na Amen. kasi kung hindi natin pag-aralan ito ay maging stagnant yung mga aral na hindi na lalaki, parang hindi na mamumunga Amen. pag Oo. ganun Mm. aral ay parang may tuluyan yung yung spiritual life at saka yung pagkain talaga ay meat in due season, Pastor. Salamat, Pastor, Amen. at saka God bless sa ministry na sana'y makatulong din kami. Amen. ah, Amen. So, yan po, no? Kahit isang verse lang po ang ating mabasa ay may kwan pala, may malawak na pagkaunawa dahil sabihin natin yung unang anghel tumunog ng kanyang trumpeta tapos nakita doon na may yelo. Ang yelo na to ay representing destruction by water. At apoy, yung apoy, working of the Holy Spirit na may hinaluan ng dugo. This is human life. So ibig sabihin, God's working to human life to preserve them from destruction. So napakaganda ng mensahe, no? And then, ito po ay tinapon sa lupa. So nangyari ito sa lupa. And then, mangyari na nung mangyari ito at nireject ng tao, ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasusunog at ang lahat ng lunti ang damo ay nasunog. So yun po mga kapatid yung destruction dito, yung ikatlong bahagi ng mga punong kahoy ay nasusunog, yun po yung mga leaders during that time. Kasi may mga leaders po sa panahon ni Noah eh. Bagamat hindi po yan nasusulat pero alam natin na during that time, may mga leaders din sila doon. Huwag kayong makinig doon kay Noah. Ganito ay hindi tayo papasok sa arka na yan. Kamangmangan yan. So, may mga taong nag-lead doon sa mga damo na kung saan ay na-destroy during the flood. Okay, so napakaganda. Ano po? So bukas ay may maganda tayong pag-aaral uli kasi ang mangyari doon, ang mountain naman ay hinagis sa lupa. Ano pong ibig sabihin? Pwede bang ihagis yung mountain doon sa lupa, sa dagat? Ayan po yung pag-aralan natin bukas. Napakaganda po niyan. Okay? Sister Marian, sige po, mayroon po kayo. Brother Glenn, sa akin lang dahil nahuli ako, Apo. uulitin ko lang, di ba naka-record to? Opo, naka-record po yan at ikon po natin sa ating YouTube. Yun lang. Yun lang masasabi ko. Sige. Amen, Maraming amen. salamat. Ibang-iba talaga. Amen po. Okay, so for our closing, let's us pray mga kapatid. Ipanalangin po natin na ang Panginoon mo ay mag-guide sa atin. Tayo manalangin. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos nagpapasalamat na kayo po ay nangusap sa bawat puso namin. Dahil wala po kaming kakayanan na maunawaan ito. Ngunit kayo po ay nagbigay sa amin ng talino na kayo po ang gumagawa sa amin. Wala po kaming kakayanan na i-interpret ito, kundi kayo mismo ang siyang nagpahayag nito na when destruction comes, ay bago pa man mangyari po ang destruction, ay kayo po ay nagpapadala ng mensahe sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu upang ang aming kaluluwa, ang aming buhay ay may kaligtasan, Panginoon. Ang sino mang hindi makinig sa mga mensahe ninyo, Panginoon, ay nagdudulot ito ng lungkot at kagilagilalas na mga pangyayari po sa kanila because they will be destroyed. Salamat, Panginoon, na ipinaunawa po ninyo ang mga katotohanan ito na sa aming pagpapatuloy po ng aming pag-aaral ay mangyari na kayo po ang mangusap sa amin at dalhin kami tungo sa kapahayagan ng inyong kaluwalhatian at maging maluwalhati po ang aming buhay because kayo po ang gumagawa sa amin. Salamat, Panginoon. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thine sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen po. God bless. God bless. Brother Okay, Glenn. maraming salamat. Brother Glenn, pwede ko itong ipasa sa mga kapatiran natin?
Opo, pwede po. No worry about it. So, pwede po natin ma-send, pwede po natin ma-share. It is for all to see and hear. Okay, God bless you all. Bye-bye. God bless. Bye-bye.